DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba ang pagkakaroon ng mapagpatawad na puso na napulunan ng paghihiganti at buot? Mga kaibigan, tungayan natin ang naging karanasan ni Amanda sa ating tulang sa kanyang panahon. Mang Matyas? Inay? Oh, ay bakit parang nakakita ka ng multo pagkakita mo kay Matyas? Mabuti pa siguro, Amanda. Magpapaharap na ako. Bibisitahin ko rin ngayong araw na ito yung farm ko sa Batangas. Hitik na raw sa bunga yung mga puno ko ng rambutan, kaya kailangan ng anihin. Oh, naku naman. Sana isang araw maisama mo naman ako sa farm mo, Matyas. Tiyak, ang sarap magbakasyon doon. Alam mo na, nakakasora din ang buhay dito sa Maynila. Sabihin mo lang kung kailan, para madaanan kita dito. Oh, talaga ba, Matyas? Oo, sige. Talagang magpapaalam na ako. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin, Amanda. Angie, alis na ako. Sige po, Mang Matyas. Hoy, babae. Baka akala mo hindi ko nakita yung pagkalukot ang mukha mo kanina. Namadatnan mo kami magkahawa kami ni Matyas. Ano po ba kasi ang kailangan sa inyo ni Mang Matyas, Inay? Natural! Kinukumusta ako. Sa tagal nga naman ang panahong pamamalagi niya sa Canada at hindi namin pagkikita. Aba, syempre, sabik na sabik din kami magkabalitaan. Lalo na, at may maganda naman kami nakaraan. Sa Jeddah. Hello, anak! Inay! Ay, kumusta? Ay, naku, lagi ko talagang inaabangan ang mga tawag mo. Na-delay na nga nang na-delay yung pag-uwi mo dahil dyan sa pandemya. Maayos naman po ang kalagayan ko dito, Inay. Baka nga hindi muna ako makauwi. Hindi dahil sa pandemya, kundi may bago akong project. Oh, anak! Inay! Ay, kumusta? Ay, naku, lagi ko talagang inaabangan ang mga tawag mo. Na-delay na nga nang na-delay yung pag-uwi mo dahil dyan sa pandemya. Maayos naman po ang kalagayan ko dito, Inay. Baka nga hindi muna ako makauwi. Hindi dahil sa pandemya, kundi may bago akong project. May hospital kaming sisimulang itayo rito. Kasama ako sa mga Filipino engineer na mamamahala sa construction. Ibig palang sabihin, matatagalan ka pa riyan sa Jeddah, anak. 3 taon ang pinirmahan kong bagong kontrata, Inay. Hanggang matapos ang proyekto. Siya nga ho pala, may ba ako? Kumusta ang mag-ina ko? Hindi sinasagot ni Amanda mga tawag ko. Mulat sa pula umalis ako sa Pilipinas, madalang kami magkausap. Nasaan na pala? Binababaan agad ako ng telepono. Nasaan pala ang asawa mo? Si Angie, madalas naman kami magkausap sa video chat sa messenger ng anak ko. Ay, kung tungkol kay Amanda, alam mo naman na hindi kami nagkikibuan yung asawa mo. Kaya, hindi rin kami nagkakausap tungkol sa mga bagay-bagay. Si Angie, madalas dito ang apo ko. Lalo na kapag hindi sila nagkakaunawa ang mag-ina. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang kalooban ni Amanda. Ay, tulad yun ni Angie. Hindi rin niya ako magawang tanggapin at mahalin.
Sasama po kayo kay Mang Matya sa farm niya sa Batangas, Nay? Oh, bakit nanlalaki ang mga mata mo? Masama bang magbakasyon naman ako? Yung bang hindi ko makikita yung pagbumukha mo? Na hindi ko maririnig yung boses mo? Dahil bawat araw nakasama kita sa bahay na ito, para ako nasa impyerno. Kung yung galit lang po ninyo sa akin ang dahilan, mauunawaan ko po yun. Pero yung pagsama po ninyo kay Mang Matyas, ano pong ibig niyong ipakahulugan to, Nay? Gusto mo marinig mula sa bibig ko ang totoo, ha? Pues, pagkaraan ng maraming taon, napatunayan namin ni Matyas na mahal pa rin namin ang isa't isa. Kaya walang sino mo makapipigil sa mga nararamdaman namin. Inay! Ang sarap sa pandinig. Pakiramdam ko tuloy. Para ako nasa paraiso sa lugar na ito. Ang totoo, ang farm sana ito ang sorpresa ko sa'yo. Pagkatapos sana ng ating kasal. Pero hindi na nga nangyari. Dahil dinukot niya ako isang araw bago ang ating kasal. Dinala sa isang lumang bodega. At doon, paulit-ulit na pinagsamantalahan. Halos mabaliw ako sa kahanap sa inyo doon. Ginalugad ko ang lahat ng lugar. Pero hindi ko kayo natagpuan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa dibdib ko ang puot sa ginawang pagyurak ni Ramon sa aking pagkalalaki. Angie, apo, mabuti pa pagkaluto ko nitong sotang hunsupe, dito ka na mag-almusal para may kasabay din akong kumain. Oy, sige na, maupo ka na dyan sa mesa. Sandali na lang ito. Hindi pa rin po bumabalik si Inay. Mula nung sumama kay Mang Matya sa Batangas. Ay, wala tayong magagawa sa mga desisyon ng nanay mo. Simulat sa Paul, wala siyang pinaninindigan kundi ang tigas ng kanyang kalooban. Bakit po kasi? Sumulpot pa si Mang Matya sa buhay namin, Lola. At saka ano po bang gusto nilang palabasin ni Inay? Na itutuloy nila ang naging relasyon nila sa nakaraan? Kahit pa may mga pananagutan na sila? Ay, hindi ko rin alam po. Pero siguro, sa pagdaan ng mga araw sila rin yung makakasagot sa tanong na yan. Naniniwala pa rin akong may kamalayan pa rin sila sa buti at samang ihahatid sa kanila ng sitwasyon. Sila rin ang huhusga sa kanilang mga desisyon. Marina! Lika, tuturuan kitang gumawa ng pagkain. Kuya Matyas, Tuturuan kita. Ikaw pala, Densyo. Ng Hindi ka pa rin natutulog? di ba kuya? Nakita kita nung nakaupo rito. Gusto ko pa rin magiganti kay Ramon. Nangagawin niya sa akin sa bata. Tapos hihiwain mo lang. Sa asawa ko nasa Canada, Paganto. na pinaniwala akong anak ko ang tinatala niya. Diyan ka kami. Pero hindi pala. Alisan mo yung balat, ano? Gusto kong magiganti sa mga taong winasak ang buong pagkatao ko. Alam mo ba yun? Kuya, kapag itinuloy mo ang pag-iiganti, isipin mo kung ilang kaluluwang magdurusa mula sa panig ni Amanda, mula sa panig ng mag-asawa, 10 ng inyong mga anak, na naghihintay pa rin ang pagbabalik mo sa Canada. Tatalo, Densyo.
Lulunagin ko na lang ang pride ko sa mga nangyari. Hindi ko na mahahanapan ng hustisya ang mga sakit ng loob na dinanas ko. Kami ni Amanda. Huwag niya na hayaan pati mga sariling niya umasaktan niyo. Dahil lamang sa sobrang galit na nararamdaman niyo ni Amanda. Depende sa gustong Huwag niyo nang hayaang lumalim pang mga sugat na nasa inyong mga puso. Sa huli, Pero pag walang pinakamahirap kundi ang pagbabayad sa kalungkutan. Labing-walong taon, inay. Hindi pa ba sapat? Na mula nang isilang ninyo ako, idinaman niyo rin ako sa paghihiganti niyo kay Itay. Lumaki akong tutong na tira sa kalderong kinakain. Ang ulap ko kung hindi toyo, asin. Kapag may lagnat ako, namamaluktot na lang ako sa isang sulok sa panginginig. Nang makatapos ako ng grade 6, pinahinto niyo na ako mag-aral. Hanggang saan? At hanggang kailan ninyo ako pagmamalagpitan, inay? Adi, kahit ilang taon pa lumipas, hindi matatapos ang paghihigan ko sa inyo mag-ama. may gulay. Sana, kung paghihiganti lang po ang layunin ninyo, sana na pinagbubuntis pa lang ninyo ako, hindi nyo na ako binigyan ng karapatang mabuhay para maging ganap na ang paghihiganti ninyo. Binuhay kita bilang bahagi pa rin ng paghihiganti ko sa iyong ama. Gusto kong makita rin niya ang mga pagdurusa mo. Pinanagutan ni Itay ang pagkakasala niya sa inyo. Pinakasalan niya kayo, sinikap bigyan ng magandang buhay na kahit gusto niyang umuwi, ayaw niya siyang pauwiin. Nagtitiis siya sa ibang bansa para pa rin sa inyong kapakanan. Huwag mo akong sumbatan! Dahil kahit kailan, hindi mo mauunawaan ang aking mga nararamdaman. Wagas ang pag-ibig sa inyo ni Itay, inay. Maaaring naging mali ang kanyang paraan ng pagpapakita ng unawa. Kalimitan ito binibigyan pa kung hindi ko na binibigyan. Kuya Matias, para kanina ko sulat na ito. Para kay Amanda. Nasa sulat na yan ang lahat ng gusto mong sabihin sa kanya. Kapag nagluto, pagiging sa kalawan. Yan na kasi ang magiging huling komunikasyon namin. Oo. Idinactivate ko ng lahat ng account ko para hindi na kayo magkaroon pa ng pagkakataong magkausap. Kuya, natutuwa ako sa naging desisyon mo sa maagang pagbabalik sa Canada. Lalo pa, sabik na rin ang iyong mga anak na muli kayong makasama. Ano bang araw mula sa buwan ito? Mga anak ng ate mo. Kailangan, naroon ako para samahan siya. Namulat akong ano man ang naganap sa aming mga pagitan. Walang kinalaman ng dugong nasa kanyang sinapupunan. Tama ka, Matias. Huwag na natin gawin komplikado ang ating mga buhay. Hindi na natin kailangan ibalik pa. Ano man ang nawala sa nakaraan. At tama ka pa rin sa sinabi mong tanggapin na natin ang mga buhay natin sa kasalukuyan. At gawin natin maganda at masaya ang mga ito. Ari shortcut ko lang. Standard. Una yung mantika. Angie, anak, ang tatay mo ba ang kausap mo sa cellphone? Opo, inay. Akin na yung cellphone mo. Kakausapin ko siya. Opo, eto po, inay, ang cellphone ko.
Hello, Ramon? Oh, kumusta? Amanda, totoo ba? Totoo bang boses mo ang naririnig ko? O bakit? Halimbawa. May iba pa bang boses ng Amanda sa buhay mo? Alam mong wala, Amanda. Alam mo, sa buong buhay ko, ikaw lang. Ikaw lang talaga. Angie, anak? Ang tatay mo ba ang kausap mo sa cellphone? Opo, inay. Akin na yung cellphone mo. Kakausapin ko siya. Opo, eto po, inay, ang cellphone ko. Hello, Ramon? Oh, kumusta? Amanda, totoo ba? Totoo bang boses mo ang naririnig ko? O bakit? May iba pa bang boses ng Amanda sa buhay mo? Alam mong wala, Amanda. Alam mo, sa buong buhay ko, ikaw lang. Ikaw lang talaga. Hihintayin ko ang pag-uwi mo, Ramon, ha? Mamarkahan ko sa kalendaryo ang bawat buwan at taong lilipas. Habang hinihintay ko ang pagbabalik mo.